ang mabuting balita para sa araw na ito. Purihin ang Diyos sa pagpasok natin sa ika-4 na linggo ng Kwaresma. Pasalamatan natin siya sa mga biyaya at pagpapalang tinanggap natin sa papatapos ng buwan ng Marso, lalo na ang kanyang walang hanggang habag at pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Maririnig natin sa mabuting balita ang popular na talinhaga ng Alibughang Anak. Ako po muli, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang padaluyin natin sa ating pagkatao ang habag at walang hanggang pagpapatawad ng Panginoon na siyang hamon sa atin ng mabuting balita ngayon. Mula kay San Lucas, Kabanata 15, talata 1 hanggang 3, 11 hanggang 32. Lumapit kay Jesus ang lahat ng kolektor ng buwis at mga makasalanan para makinig. Kaya nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at mga guro ng batas. Kaya sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa kanila. May isang taong may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Itay, ibigay niyo na sa akin ang parte ko sa mana. At hinati sa kanila ng ama ang mga ari-arian. Pagkaraan ng ilang araw, tinipon ng bunsong anak ang lahat ng kanya at naglakbay sa malayong lupain. Doon niya winaldas ang sa kanya sa maluwag na pamumuhay. Nang maubos na ang lahat sa kanya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yun at nagsimula siyang maghikahos. Kaya pumunta siya at namasukan sa isang taga-roon at inutusan siyang mag-alaga ng mga baboy sa bukid nito. At gusto sana niyang punuin kahit na ng kaning baboy ang kanyang tiyan, pero wala namang magbigay sa kanya. Noon siya natauhan at nag-isip, Gaano karaming arawan sa bahay ng aking ama, na labis-labis ang pagkain. Titindig ako. Pupunta sa aking ama. Malayo pa siya nang matanaw ng kanyang ama at naawa ito. Patakbo nitong sinalubong ang anak, niyakap at hinalikan. Pero sinabi ng ama sa kanyang mga utusan, Madali! Dalhin at katayin ng pinatabang guya! Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito at nabuhay! Nawala at natagpuan! At nagsimula silang magtiwang. Nagalit ang panganay at ayaw pumasok, kaya lumabas ang ama at nakiusap sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ng ama, Anak, lagi kitang kasama at sayo rin ang lahat ng akin. Pero dapat lamang na magdiwang at magsaya tayo dahil namatay na ang kapatid mo at nabuhay, nawala at natagpuan. Kumusta kayo? Ito si Lilia Antonio na magbabahagi ng pagninilay ngayon. Sa isang bahagi ng tula ay mababasa, paano yayakapin ng hangin? Paano pipigilan ng ulan? Paano wawakasan ng isang pagmamahal na sumasalamin sa dalisay, walang kapantay at hindi nagmamaliw na pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin? Kagaya ng Ama sa Ebanghelyo, walang maririnig na anumang paninisi sa paulit-ulit na pagkakasalang nagagawa natin sa Kanya at sa ating kapwa. Sa halip, buong pananabik siyang naghihintay, tikib ng habag at pangunawa sa ating pagbabalik loob. O Ama, tulungan mo kaming lumagos sa kabanalan upang kailanmay huwag nang malayo sa iyo. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli,
Maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos kung lubos natin itong pagsisisihan at hihingi ng tawad. Magbalik loob tayo sa Kanya. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.